Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighton. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighton. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighton, the countdown of the information for everyone. Alright, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng Brighton. Dito lang sa Bright FM 91.9, the Archdiocesan Radio Station. This is ang bungad na bungad, pero push pa rin, DJ Sherwin. Hello! Welcome to your favorite Friday afternoon habit. Brighton, kasama nyo pa rin ang maganda lang. Yeah, sapat lang. Wow! Sakto lang, DJ Sarah. Para po sa mga gustong mapanood kami ngayon via Facebook Live, i-like at i-share nyo na rin ang aming official Facebook page. It's www.facebook.com/Brighton919. We're down to our last 2 episodes, but we will give you more surprises. Tama, hindi dahil malapit na kaming matapos, hindi na kami magpapasaya. Diba dito nga sa Brighton, gaya ng lagi nating sinasabi, hangad natin ang kaligayahan ng ating mga Brightoners. Naman, Sherwin, maari ba naman nating kalimutan yan? Siyempre, kaya nga tayo may Brighton kasi gusto nating ma-brighten ang kanilang buhay, di ba? Kaya naman, gusto ko munang i-hello si Tita Lydia, si Tita Prima, at saka si Tita Cecil. And belated happy birthday kay Tita Lydia. Nakalimutan ko last Friday. You know naman, maraming nakikinig sa Brighton. Kaya, yan, di ba? No negative comments, please, because we're down to our last 2 episodes. Pagbigyan na, no? And then, hello din kay Ma'am Mary Ann Sunga ng Domingo B. Flores Hospital. Pati na rin kay Sir Terry at saka kay Baby Elfie. Hi, bebe! And then, hello din kay Engineer Khalid and advance happy birthday kay Baby Amir. Hello din kay Sir Ray Apaya ng DPWH. Sir Ray Apaya, maraming salamat ulit sa Ding Dong tsaka sa Mountain Dew. Ayan, hindi ko na po nakalimutan, kasi last week, sabi nila, hinahanap daw nila, tinapos daw nila lahat ng videos, nagkataon, sa huling part ko sila nabate, so hindi nila agad narinig, lalo na kay Ma'am Mary Ann. Ayan, so ayun. And then, hello din kay Ma'am Carla ng Panipuan High School. Sabi niya, batiin ko daw sila dahil open na yung enrollment nila for senior high school. So, hello kay Ma'am Carla ng Panipuan High School. Ayan, and then, enroll na. Anong school kasi yan sa? Panipuan High School. Ayun. So, yes, enroll na po kayo, no? Sa Panipuan High School. And then, hello din kay Ma'am Jessica, Ma'am April Rain, and Ma'am Lindsay Gando ng Department of Labor and Employment. Ayan. Or DOLE. Oo, kasi lagi sila nga nakikinig din sa atin. And may nag-message sa akin siya, si Joyce Vergara, nagpapabati siya. Hello daw kay Ma'am Ma'am Lalaine Magtoto, Liangko ng Bagtek, Danica Bercasio, Nicole Andrea Garcia, LJ Antoinette Cortez, and happy birthday daw kay John Nico Felasol, and hi daw sa crush ng kaibigan niya, na baka crush niya, Johns Garcia Maglalang. And then, hello ko din si Neri Ongoko, Jonathan Ongoko ng Doha, Qatar, Vicente and Junior Vergara ng Narciso Nucum ng UAE, Dave Canlas, PO3 ng Apalit, Maricel Acero, Baby Chloe, and Crystal. And then, i-hi ko lang din last week, hindi ko rin nag-greet, si Aaron Langit. Ayan, classmate ko ng high school. So, sir na siya ngayon. So, ang sabi niya, batiin ko daw ng hello si Sir Pogi. And then, i-hello ko lang din ang University of the Assumption HRD kay Ma'am Monique at saka kay Ma'am Arlene David, Ma'am Eloy Sagalang, and of course, kakagaling lang dito, Sir Michael Sibo. Yes, thank you for our beautiful dresses and uniforms, Oo no? naman. Sobrang Totoo. ganda. Sobra, sir. Kapag talaga produkto nga Sir Michael Sibog, kalidad talaga. Naman, sinulad fashion. Yes, kaya sa mga gusto pong magpagawa ng damit, ng gowns, ng uniforms, just search Sinulad Fashion. Baka meron siyang official Facebook page or just type Sir Michael Sibog. Ayan. And then,
I-hello ko lang din ang Caps Buklod Kapampangan, kila Sir Ian at saka kay Ma'am Catherine Roman. Hello po sa inyo. And then, hello ko lang din yung mga engineers na nakikinig sa atin. Of course, Engineer Mark Vincentan, kay Lea Nicolas. Sabi ni Lea Nicolas, maganda daw ako. Thank you so much. Ayan. And then, hello din kay Engineer Jerry San Luis, Paulo Dahino, Architect Perry, Foreman Lauren, Comparas, and Jane Manganti. Thank you po for listening sa mga engineers natin. Ayan, Sherwin. So, ang dami nating greetings. Oo. Hindi dyan natatapos yan di ba? Gusto nang magpabate ng mga pinsan ko dyan Go sa ahead. Del Pilar, City of San Fernando. Hello. Sa Tinajero. Hello kay Lola Belia, kay Lolo Berting, yan, mga grandparents ko. Kay Kuya Jeff Limson, kay Ate Ronaldine Limson. And sa mga nakikinig dyan sa Barangay Masamat. Sa tulad nga ng parang sinasabi natin kanina sa mga avid solid Naman, fan, no? oo. Brighteners, yung mga nasa Lalang Mangga. Ayan. Na-miss ko yung mga yan. Ayan, pasensya na po, no? Medyo may sinisingot-singot ako dito dahil hindi masyadong kagandahan ng yung pakiramdam. Pero dahil sa Brighton, oo, push pa rin, syempre. Kay Tito Romel, sa mama ko and sa papa ko, kay Tito Glessy, Tito Jimmy, and Tita Amor. hello din natin ang kasamahan natin dati, si Mitch Pineda. Ayan. Nakiki-Brighton siya sa atin. Thank you, Mitch. Ito sa all the way from Pasig City, si Wow. Kuya Sondi Buen Suceso, sabi niya, pabati naman. Isa sa mga nakasama ko sa OJT ko noon, last 2 years. And hello din kay John Paul Sunga Cristostomo. Sabi niya, yo, Idol DJ Sherwin, pabati naman dyan. Ayan, so hello. At si Ma'am Mary Ann, nakita ko nag-comment siya ng Yes, ganda. oo nga, nakita ko nga. Ma'am Mary Ann, uulitin ko ulit yung bati ko sa'yo kasi may ganda. Ganyan dito eh. And nakalimutan din natin na batiin si Architect John Carlo Baluyo. Nagtampo siya, hindi siya nabati. So, hello kay Architect. Architect! Ay, wala. Si Dre Sarmiento, FB Live din sa atin right now. Hello sa inyong lahat. And wag nating kalimutan syempre ang napaka-supportive, napakabait, ang gwapong-gwapo, yes. Ang Alden Richards daw. Oo. Reverend Father Kenneth Alde. Ang nag-iisang artista, no, sa mga pare, no, dito sa Archdiocese. Ang nag-iisang walang sawang pumuso ng mga videos ng Brighton. Tama. Thank you so much, Among. Promise, may enjoy mo tong episode na to. Di ba, Sherwin? Sa halos 1 taon nating kwentuhan, marami na tayong napag-usapan. Tama. Kwentuhan na may halong kakwelahan, di ba? Meron ding halong sayawan at syempre kantahan. Di ba nga, dapat kakanta tayo ngayon. Kaso medyo sumakit ang lalamunan mo. So, para sa ikabubuti ng pandinig ng mga nakikinig, hindi na ako kakanta, syempre. Kasi dapat kakantahin natin hanggang kailan, di ba? Pwede pa naman next week yan. Tapos yung part ko lang is, umuwi ka na, baby. Nung sabi ni Sarah, kantahin natin yung hanggang kailan. So, sige, duet tayo. Hindi, doon na ako sa part na umuwi ka na, baby. Yun lang. So, parang hindi mo na sinabing kakanta tayo, no? Kakanta ka, sasamahan kita. Yung parang ganon. Okay. So, di ba nga, Sherwin? Yes. Name it. We have Of it. course. Ayan. So, alam nyo po, itong mga babanggitin namin, ito yung naging buhay namin. Sa So almost 1 emotional. taon na pag-e-ere ng Brighton. Go ahead. Ayan, yung unang episode, yung pilot episode is the top 10 summer destinations in Central Luzon. Celebrated feast in the Philippines. Good study habits. Factors that make employees happy. Tips to save baon or allowance. Ways and how to make fun foods for kids. Foods during a rainy season. Most devastating typhoons in the Philippines. Tips to stay safe during rainy season. Things to do at home during rainy season. Reasons to love a rainy season. Most used Pinoy expression. Kwento o tulang Pinoy. Pinakatanyag na Pilipinong manunulat. Pinoy words included in the Oxford Dictionary. Things you should do while you're younger. Things to do to save time. Times that you made your parents proud without realizing it. Things to let go for a happier life. Things that we often forget to thank our teachers for. Things millennials loved about growing up. Things to say to your parents, to your partner for a stronger relationship.
Passengers in a Filipino Jeepney. Songs which title don't appear in their lyrics. Differences of good and toxic friends. Signs that someone likes you more than a friend. Lagot tayo dyan. Ito isa din to sa reasons why people leave. Signs you grew up celebrating Christmas in the Philippines. Ito medyo papasko na tayo dito, Yes. no? Significant events in the Philippines except Christmas. Things to expect before Christmas. Christmas wishes. Things that brighten our 2016. I love that one. Naman. Reasons you don't stick to your New Year's resolution. Bagay na maiaambag mo sa pag-unlad ng bansa. Nakakatawang madalas na totoong rason kung bakit nalilate si Juan. Differences of a man and a woman. Frequently asked questions about love. Myths and facts about love. Filipino in the singers you should listen to right now. Differences of relationship then and now. Pagsubok na nararanasan ng mga graduating college students. Ways to manage stress at syempre yung kaka-acknowledge lang na Yes. episode natin. Filipino best tweets according to from Filipino tweets that matter. And isang kaganapan po sa amin yung makita namin na mag-comment mismo yung page sa Brighton na video natin saying na all the love from Filipino tweets that matter. So maraming salamat po sa inyong appreciation. Sobrang kinilig kami. Diba? Tama, diba? Hindi natin expect na magko-comment, no? Kasi alam ko very famous, no, yung Facebook page na yan. Dahil napakatalino nga naman ng mga Pilipino. And mga, meron siyang 1 million likes oo, yata. 1 million likes na siya. At napansin tayo. So maraming salamat po. And pahabol lang na greetings. I-greet ko lang si Shanina, si Tita Grace, tsaka si Solen. Bising magpaganda si Shanina. So habang sila ay nagre-reban ng buhok, kayo po ay makinig. Tumutok lang dito sa Brighton. Promise, masaya to. So nasa salon pa siya ngayon sa panahong ito. Sa mga oras na ito, no? Anyway, Sherwin? Yes. Yun nga, 44 episodes, 44 na listahan. Lahat may iniwan sa atin. Ngunit, alin ang mga pinaka-tumatak? Alin ang pinaka-nagpasaya? At alin din ang pinaka-minahal na episodes ng Brighton? Amin nang ililista ang top 10 most loved episodes of Brighton. Kaya naman, manatiling nakatutok sa Bright FM 91.9 sa Brighton at sabay-sabay natin itong alamin. Pero bago tayo mag-break, may Do you want to make a difference on your business? Make it brighter with the Archdiocese of San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Be heard, be different, be successful with DWBL 91.9 Bright FM. For inquiries, please contact Ms. Janet D. Bautista at 0977-846-8160 or visit us at 4th floor DSF Building, City of San Fernando, Pampanga. Make your business much better. Advertise now. Mayap abak. Mayap paugtu, mayap abeng. Ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan. Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon a kinalap da ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugtu, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Henimu King DWBL-FM 91.9. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. You are the sun,
You are my light, and you're the last thing on my mind. Before I go to sleep at night, you're always round when I'm in need. When trouble's on my mind, put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. We've had fun, we've made mistakes, but who'd have guessed along that road we learn to give and take. It's so much more than I could have dreamed. 'Cause you make loving you so easy for me. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I want to spend forever with you. I'll be loving you forever, forever. Deep inside my heart you believe me never. Don't ever leave. Even if you took my heart and tore it apart, girl, I would love you still forever. And girl, I pray you leave me never. 'Cause this is the world where lovers often go astray. But if we love each other, we won't go that way. So put your doubts aside, do what it takes to make it right. I love you forever, no one can tear us apart. I'll be loving you forever, forever. Deep inside my heart you believe me never. Even if you took my heart, girl, and tore it apart, now I would love you still forever. I'll be loving you forever, forever. Inside my heart you believe me never. Even if you took my heart, and tore it apart, now I would love you still forever. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you believe me never. Even if you took my heart. No? Kayo po ay nakikinig pa rin ng Brightson, the countdown of information for everyone. Kasama ang nag-iisa at wala ng ibang bungad na bungad. Pero gwapo pa rin. Gwapo pa rin. And pinupush pa rin DJ Sherwin. Kasama nyo pa rin ang maganda lang, sapat lang na magpapaganda lalo ng Friday afternoon ninyo, DJ Sarah. Sa ating mga tagapakinig, ang awiting ating narinig ay ang Forever ng Westlife. Ang Ayan. awitin na yan ay
At ang mga susunod pang awitin ay request ng ating avid listener na si Aleo David. Belated happy birthday to you. Ayan, dahil para sa kanya, forever daw ang epekto ng Bright 10. Lalo niyang mamahalin ang Bright 10 sa episode natin ngayon, Sherwin, dahil ang mga best, most loved na listahan ang ating pag-uusapan, pati na rin ang ating natutunan. Pero bago yun, Sherwin, yes, alam gaya ko. nga ng naudlot, parang yung pangako niya at yung relasyon nyo, naudlot, naudlot din yung tula. So, para, ang tawag dito, para mabanggit ko naman na yung tula, kasi requesto ni Ma'am Nancy Vergara, yung mga tulang tumatagos sa puso Yung tungkol sa minahal mo ng lubusan, pero iniwan ka. Oo, kaya, ladies and gentlemen, ako na lang din ang mag-i-introduce sa sarili ko. Ito yung tulang inihanda ko para sa inyo. Pakinggan na po natin. Ladies and gentlemen, DJ Sarah. Buong-buo ako ng mapa sa'yo. Walang takot, humaharap ng buong puso. Bit-bit ko lahat ng pangarap ko. Hindi lang sa aking sarili, kundi sa ating dalawa. Sa bawat araw na ika'y kasama ko, unti-unti mo akong sinubok. Mahal kita. Oo, mahal mo ko. Yan ang sabi mo. Sa bawat lumilipas na araw, oo, ramdam ko. Oo, nandun na ako. Siguro, mahal mo nga ako. Pinaniwala mo ko sa bawat pangako mo. Pinaniwala mong tanggap mo ang pagkatao ko. Pinaniwalang ako ang bubuo sa bawat araw mo. Na ako ay para sa'yo. Oo, pinaniwala mo nga ako. Sabi nila hindi tama. Hindi na tama kaya sana tama na. Ngunit dahil pinaniwala mo ako sa bawat mahal kita at sa bawat kailangan kita, buong tapang akong lumaban upang sa buhay mo di ako lilisan. Buong loob akong tumuloy sa laban dahil akala ko sa'yo ako'y may kakapitan. Sa bawat luhang pumapatak, ngiti ang katapat. Sa bawat sakit sa ulo, hindi ako sumuko. Hirap na ako, pero kinaya ko. Gusto ko nang sumuko, ngunit dahil mahal kita, ayoko. Takot akong ika'y iwan, pagkat napamahal ako sa'yo ng lubusan. Sino man sila, di sila sumagi sa aking isipan, dahil pinaniwala mo ko sa ating walang hanggan. Lumaban ako upang hindi natin marating ang dulo. Ngayon, heto ako, naririto. Ikaw ang kasama ko. Yun ay akala ko. Tama. Yun ay akala ko lang pala. Ang dating ako, naglaho. Minahal kita ng buo, ako ngayon ganito. Isip, di pansin, pagkat puso ko ay iyong pinaniwala. Ang taong aking pinaglaban, matagal na akong sinukuan. Buong-buo kitang minahal. Buong-buo mo rin akong sinaktan. Salamat. Salamat sa lahat ng luhang pumatak, sa pagmamahal na iyong sinayang, sa takot, tapang at pait na iyong dinala. Pangako, hindi ka na muli pang makakahanap ng isang kagaya ko. Wow! Ano daw? Wow naman. naman nun. Ayun. So, Ma'am Nancy, para sa mga kaka-break lang daw, ayan, para sa kanila yung mga tulang ganon. Ang sakit nun, no, sa... Oo parang naman. binigay mo na naman lahat Pero Oo. parang bakit hindi na-appreciate? Yung minahal mo ng lubusan to the point na pinaglaban mo talaga Pero wala Sabi ko nga, magtatayo talaga ako ng business yung kapeng matapang na kaya akong ipaglaban Pero ngayon pala hindi. Kailangan ko ng kapeng matapang na kayang gumising sa'yo sa realidad. Oo. Ayan. Mas kailangan yun ngayon. Dapat magising ka na para hindi na maulit. Oo. Para hindi mo na maulit yung pagkakamali mo na binigay mo yung lahat, no? Oo, para yung dyan sa buong bagay na buo. yan or para sa Sa tao tao na yan, yan. na wala ka naman na natatanggap
in return. Oo. Sabi nga sa panahon ngayon, dapat don't give it all. Pero ganun kasi tayo magmahal eh. Ganun Oo. naman talaga dapat ang pagmamahal eh. Dapat hindi nag-expect ng kapalit. Oo. Pero, syempre, kung yung isa naman, yung mahal mo, hindi binibigay sa'yo ng buo, kawawa ka naman, di ba? kaakibat pa rin ng pagmamahal ang respeto, di ba? No, sabi Oo. nga ni DJ Sherwin. Kasi madaling magsabi ng I love you, pero mahirap magpakita ng respeto. Tama. Di ba? Tama. Pero, ganun pa man, kaya connected naman yung tulang aking itinula para sa ating unang episode, di ba? So, Sherwin, let's do Ayan. this. Mhm. So, punta na siguro tayo sa Brights and number 10 natin or sa mga listahan natin sa unang 5 listahan Okay. na mga most loved episodes ng Brights and. So, let's now have our Brights and number 10. Yan po yung episode number 27, Reasons Why People Leave. Mhm. Kapit pa kahit mahirap, laban pa kahit masakit, sige pa kahit sobra na. Mga lagi nating binabanggit, kaya madalas tayong nasasaktan. May mga bagay na hindi na dapat ipaglaban, may mga taong sinusukuan, at may mga relasyon na kailangan ng iwanan. Gaano nga ba kasakit ang salitang paalam? Masakit kung sa masakit, ngunit sa likod nito ay mga rason na hindi na maipipilit pang baguhin. So ito yung naging listahan natin. Oo. Mga rason po bakit yung mga tao pinipiling umalis na lang. Una, kapag lagi na lang ikaw ang tama at ako ang mali. Pride. Pride po yan. Pangalawa, kung ang relasyon ay Puno ng pagdududa. Kung wala ng komunikasyon, maayos na komunikasyon. tama. Pang-apat po, kapag wala ng nais magkompromiso sa inyo. Kapag kasinungalingan na lang ang lahat ng sinasabi, pinapakita at ginagawa. Next po, kapag dumarami na ang mga toxic na tao sa relasyon nyo. Kapag wala ng suporta mula sa isa't isa. Kapag ang galit niya ay sa iba o kapag ang galit niya sa iba ay binubuntun sa'yo. Kapag umabot sa punto na lahat naman pinipilit mong gawin, lahat kinakaya mo, pero walang appreciation. Nako. Pero higit sa lahat, pinagpalit ka na. Ayan. Ayan. Babalik lang ako dun sa walang appreciation. sige. May nabasa kasi ako dati or napanood yata, no? Na stop giving or stop constantly giving to people who just constantly take. Oh, Ayan. parang yung isang quotation na nakuha ko sa isang teacher ko, galing sa kanya sa quoted, never make a priority the people who treat you like an option. Yung mga Ayan, ganon. oo. Yung parang nandyan lang kapag, uy, pahingi naman ito. Uy, Oo. patulong naman. Diba? Kapag ka ganun na sa isang relasyon, kailangan ng iwanan, di ba? Oo. Kung yung 10 yan, pinagdaraanan mo sa buong buhay mo, syempre, ang sakit na yan, di ba? Kahit isa lang dyan, masakit na. Kung lahat pang nang yan, sabay-sabay. Oo. Siguro there's no need for you to stay. Oo. There's no reason. Sabi nga dito kung lahat ng ito ay naranasan mo na, huwag nang ipilit pa. Tama na. Umalis ka na. Iwan mo na. Sana naman sarili mo ay iyon ang mahalin. Yes, that's right. Dito tayo unang gumawa ng mga tula, di ba, DJ Oo. Sherwin? Ito yung nagbigay pintuan para Oo. makagawa tayo yung gaano ba kasakit ang salitang paalam sa part ko. Oo, Sa nang iwan at iniwan. iniwan, Diba? oo. Mm. Ayan. Sabi nga ni Shanina Basilio, ito daw yung pinakagusto niyang episode dahil ang daming hugot daw. Tagos daw sa puso, yung wala nang mas sasarap pa kung alam mong may mga taong nakaka-appreciate sa'yo. Natandaan niya daw yon mga ka-brighteners, no? Ang dami niya daw na-realize sa episode na Reasons Why People Leave. Ito, masakit tong episode na to, pero at the same time, nakakapagmulat din kasi siya sa atin, di ba? Kasi lagi nilang sinasabi na, ang natatandaan ko dito sa episode na to, lagi kasi nilang sinasabi na yung mga nang iwan, sila yung nanakit. Sila yung walang iniisip, kundi yung sarili na. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, yung mga nang iwan, ang talagang nanakit eh. May mga times na ang mga nang iwan, sila talaga yung nasasaktan. Oo. Pero takot lang silang mag-let go sa mga taong mahal nila, pilit silang lumalaban. Kaya in the end,
natagalan sila sa pagpapaalam. Diba, DJ Sherwin? Tama. Naalala ko dito yung sinabi ni Father Kenneth D. Aldesada. Talagang quoted si Among Kenneth. No? Talagang may middle initial pa, no? Oo, syempre si Among, alam mo naman si Among, sabi ko nga yung tawag doon, yung mga words talagang malalalim deep talaga. Sa kanya ko nakuha yung, to move forward, we must rid ourselves of things that shackles us and weigh us down. Kung lagi tayong nasasaktan dun sa mga bagay-bagay, kung lagi tayong nahihirapan dun, then it's a sign for us to leave. 'Di ba? Kung sa relasyon yan, kung puro na lang ganun, lagi, 'di ba? Siyempre, kailangan mo nang iwan. Sabi nga din niya, there is value in perseverance, but there is also value in letting go. Mhm. Sabi nga ng kanta, only love her when you let her go. Wala naman ako sa tono. Only know you love her when you let her go. Wala ako sa tono talaga. Oo. Kasi Yun. 'di ba hindi naman na every time na pakakawalan mo yung isang tao, hindi mo siya mahal. Mhm. Pinakawalan mo siya dahil mahal mo siya, dahil gusto mo masaya siya sa kung Totoo. anong gusto niya. Mhm. Ayan. Kung ikaw, mahal mo pa yung sarili mo and mahal mo din siya, palayaan mo siya. Palayaan Kasi kung isa't-isa. paulit-ulit na lang na sinasaktan ka niya, na pwede ring minumura, may physical na Oo. abuso, 'di ba? May physical na abuso. Naman. So, mahalin mo din yung sarili mo, iwanan mo siya. Mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo din siya, i-let go mo siya. Totoo Yun lang yun. yun. So, yun yung ating unang most loved episode. Kasi Oo. kung babalikan nyo po yan, mababalikan nyo yan sa aming YouTube channel o kaya sa aming Facebook page. Talagang habang pinapakinggan ko nga yan, totoo bang nanggagaling sa amin tong mga to? Kasi per item po talaga, meron kaming mga nasasabi. And we wanted to repeat it, pero syempre wala tayong time. Oo. Kaya kapag may time po kayo, balikan nyo yung episode na yan na talagang kumirot sa puso nating lahat. Pero in the end, syempre gusto natin na positive pa rin. Diba? Kumbaga, Hindi naman to kasama dito kung hindi talaga Nakaka-brighten. Oo, nakaka-brighten, no? kumbaga nakakagising lang talaga. Diba, Tama. Sherwin? Sa So, mga pusong tulog. Ayan. So, that's it for our Brighten number 10. So, punta na tayo sa ating Brighten number 9. Episode 12, Most Used Pinoy Expression. Oh my God. Oo. Dahil ang mundo ay pabago-bago, maraming nauuso. Aming inilista ang mga madalas nating ginagamit na salita o expressions sa ating araw-araw na pamumuhay. Kagaya na lamang ng mga sumusunod. Sa sobrang gwapo mo, mahal na kita. Chos! So, yung word doon is Chos! Pinansin na ako ni Crush kanina. Chief! Kamusta ka, be? Uwi ka na, be? Miss na kita, be? puro mahibe, no? Oo. Ayan. Kinuha mo na lahat ng awards, no? Sa'yo lahat. Eh, wow. Eto. Ay, kasi mag-essume. Mahirap? Pabebe. Ayan. Ayan. Ang tawag doon, isang pabebe. Pabebe. Ayan. Very Sarah. Oo. Maganda talaga ako di ba? Push mo yan, te. Ayan, i-push mo lang yan di ba? Utang na loob. Kasi- Dalawang episodes na lang. Oo. Alam mo, pag sinasabi mo nga maganda ka, Mhm. parang pinapatunayan naman yan ng mga brighteners natin, di ba? Thank you so Oo. much. Kaya hindi ka siguro, sige, okay lang na i-push mo kasi totoo naman. Kesa naman sa hindi naman totoo. Pinupush pa Oo. rin. Alam mo, Sherwin, sabi ko nga, kapag ka nasistress ako or nalulungkot ako, sasabihin ko, maganda ako, di ba? Tapos pag may nagsabi sa akin na maganda ako, ngingiti talaga ako, automatic. Ewan ko bakit. Parang ang Sa sarap pakinggan Oo, kasi. sa susunod po dagdagan nyo. Maganda ka, tapos cute ka, tapos, Oo, oo. matalino. ganyan. Yan. Oo, Oo. damihan nyo po ng adjective. Lubos-lubosin niya na. Oo, eto. Uy, ang ganda daw ng Beauty and the Beast. Oo, talaga. Hindi ko pa napanood eh. Ako din. Tara, sabay natin panoorin. Galawang Breezy / Hokage. Ayan, yan yung mga yung mga millennials, no? Mhm. Mga kabataang pumuporma. Nang ang tawag ito, nang hindi halata. Oo. Diba? Ikaw ba, may sinabayan ka na ba sana sa sine? Oo, ako'y mag-aalok. Hindi, inalukan ka ba or Ay, oo sumama naman, ka? syempre. Mhm. Sa bagay, may inalok na din naman ako manood ng scene. Friends, syempre. Pero may mga times na ako mag-isa nanonood. Oo, madalas, no? Oh, tama na. Maganda naman eh. Eto, sana makahanap na ako ng kapeng matapang, yung kaya akong ipaglaban, yung hindi ako iiwan, yung hindi ako papaasahin, tapos biglang mawawala. Hugot! Ayan. Ayan. Next one. Mhm. Sa libre kitang calamares tsaka isaw. Tara. Alam mo, diet ako shit. Thanks na lang.
Don't me, Wag ako. Wag ako. Kakakain ko lang kasi ng Oo. chicken. Pwede natin i-apply to sa real life. Ayan, Ano ba? Ayan, yung mga words. Ito pa. How to make papansin to your crush. Just howie your hair, mag-beautiful eyes, tapos smile. Then say, hi, pak! Ganun. Ginalingan mo, bes. Oo. Actually, ito kasing episode natin na to. August to, di ba? In relation to Buwan ng Wika. And then ngayon, syempre, dahil nga 2017 na, hindi na 2016, so yung mga words na to, Natural. medyo iba na. Aray, Oh, yeah. oxy ka, Bes. Oh, So, na. yun nga. So, ngayon, yung mga uso, ginalingan ni Bes. Oh, ikaw na, may nanalo na. Oo. Ganun na. Kumbaga, change is constant talaga. So, kung ngayon, mahal ka niya, baka bukas, hindi ka na niya mahal. Oo, alam ko nag-interview pa tayo ng some Brightoners dito no sa Oo. kung paano nila i-relate yung buhay nila. Mm-mm. May mga sumagot na pak ganun. Oo. May mga sumagot na parang chos lang, yung Chos parang lang. laro-laro lang Oo. ganun. And one thing na favorite ko dito, favorite ni Ma'am Melanie Briones to yung pinalitan natin yung mga famous movie lines ng mga Oo. words na to. Oo. Like, my brother is not a pig. Pak! Ganun. Yung mga ganun. Oo. Yung mga ano ba? Walang pak! Ang ganun. Ang ganun ay nasa puso nating lahat. Di ba gumawa Oo. tayo ng ganun? Ganun. So, yun, kung babalikan nyo rin po yung episode na to, talagang tawanan, halakhakan, to the point na tayo mismo hindi na natin mabanggit yung Oo. movie line. So hintayin lang nila yan. Malay natin sa finale episode. Matapos ko palang ikat. So, ayun. So, yun po ang isang most loved episode ng Bright 10, yung most used Pinoy expression. Kung baga, yung Bright 10 number 10 natin nakapagpaiyak, nakapagpaluha, nakapagpakirot ng ating mga damdamin. Yung Bright 10 number 9 naman natin, nagpasaya at the same time, nag-inform. Para naman yung mga medyo not so young, Oo. pero young at heart pa rin, makarelate kung ano ba yung mga terms na madalas na lang ginagamit ng mga millennials. Tama. Diba? So yun, kung yung isa nagpalungkot, yung isa nagpasaya, ito, alamin natin kung ano yung feeling na mai-air natin tong episode na to. So, let's now have our Brightsen number 8. Episode number 21. Millennials loved about growing up. Mhm. Ang sarap balikan ng nakaraan, lalo na kung ang binabalikan ay naging parte ng iyong buhay, lalo na ng inyong kabataan. Millennials, yan ay kung paano tayo tawagin. 90s kids, sabi nga ng iba. Mga panahong simple lang ang lahat, kaligayahay libre at walang kapantay na salapi. Mhm. Sabi ni Confucius, study the past if you would define the future, di ba? Kaya naman aming inilista po kung ano-ano nga bang mga bagay na bawat millennial ay namimiss. So, ano ba yung mga bagay na yan? First, Ayan. having pictures of pagligo in your garage as a kid. Yung mga may nilalagay pa sa photo album, no? Mhm. Sa next is creating paper boats when it rained. Minsan, pati eroplanong papel. Tama, ginawa natin yan. Mhm. Next po is playing on the streets. Patintero, langit lupa, sili-sili, 1020, bansay, at marami pang iba. Ayan. Phone number with 6 digits. Kami wala kasi kaming telepono that time. Ayan, Hanggang ngayon naman wala. Same here, wala din naman Oo. sa office lang meron. Television set with which had 13 channels. Ngayon, magsasawa ka ng maghanap ng channel. May cable pa, Naman. may TV Plus pa, Lahat-lahat digital na, di ba? Naman. Morning cartoons. Si B1, si B2, Sineskwela, Mathinic, Totally Spy. Ayan, favorite ko talaga si Good Morning Teacher. Okay. Isang Mexican na telenovela. Ipilit Pero kasi wala. pambata yun. Ayan, Oo. dance hits of the 90s. Dying inside to hold you. Ano yung always? Always, Okay. I wanna. Ano ba, Sherwin? Sinayaw pa natin to dito Oo nga pala, no? Diba? Ayan, sorry naman, no, sa... Oo, medyo. Ayan, Okay. yung next is no internet, just the... Ay, sinisira yung buwan. Just the snail mail. Noong panahong araw at buwan na nga abutin bago mo makuha ang mensaheng iyong ninanais. Oo, pinadala mo ng Valentine's dumating Pasko. Naman. So, nagtataka ka Pasko. Happy Valentine's Day. Okay. Ano Oh, pa? the fast food commercials. Mga commercials na may kwento, may puso, at may kwento ulit. I mean, Oo, typo. parang nga binalik yan, no? Ng Oo, Jollibee naman. ngayon. Ayan Ayan. ang McDo. Oo.
being more patient. Na sana ay taglayin natin ngayon. Bagamat tayo ay nasa panahon na kung saan ay lahat ay nakukuha sa biglaan o madalian. Instant nga, sabi nga nila. Sabi nga, Sir Win, ito ang nakaraan na masarap balikan. Hindi kagaya ng nakaraan na binabalikan mo na, sinasaktan ka lang. Naman, dito sa Brighton, hindi ka namin sasaktan. Alam mo yung masaya dito sa episode na to, gusto kong bumalik sa pagkabata. Kasi lagi kong kino-complain din yan parang ang sarap maging bata kasi habang tumatanda ka, dumadami yung responsibilities, ganyan-ganyan. Pero may mga nakakausap naman akong mga nakakatanda, na kaibigan ko, ganon. And sinasabi nila na masarap din namang tumanda kasi natututo kang mag-handle ng responsibilities, may freedom ka, at syempre may pera ka na. Oo. Kasi matanda ka. Tama. So yun, kumbaga yung lesson lang naman na to ng episode natin na to is enjoy while we are young, di ba? Live while we're young. And it's always good to be youthful. Though tumatanda na tayo, may mga times pa rin naman na masarap din naman maging bata. Oo, kasi wala tayong choice. Tatanda tayo. Oo, unahan lang kumbaga. Oo, yung option natin is enjoyin mo. Oo. So kung ngayon man bata ka pa, you still have many days to fulfill. Kumbaga, ang dami mo pang pwedeng gawin. So sana wag sayangin, di ba? Kasi enjoy. Kasi may mga tao na dahil matanda na, wini-wish na lang nila na sana nagawa ko to nung bata ako. Ganyan. Alam mo, naaalala ko sa episode na to, after nito, nag-download talaga ako ng mga dance hits of the 90s. Yung, singer, wag kayo, ipili. Sabi niya sa mga pinagpaguran mo, di ba? Oh my God. Parang, Ay, sorry, nilalagnat pala siya. okay lang. Oo. Ayan, yung isa yan sa mga pinagpaguran ni Sarah, pagkakatang music, di ba? Oo, pinilit ko talaga yung mga You treat me like a rose. Yung na hablot pa yung mga kasama namin sa prod na sumayaw dito. Alam mo, yun yung isang episode din na ang saya kasi buong Bright FM team, Tech and Prodes, sumayaw din dito sa Facebook live videos natin, di ba? So, kung gusto nyo balikan, nandyan pa po yan sa Facebook. Yan. Kung gusto nyo balikan yung mga nakakamiss din na kinalakihan natin, di ba, DJ Sherwin? So that's it for our Brighton number 8. Let's now have our Brighton number 7. Episode 22. 22. Things to say to your partner for a stronger relationship. Dito sa mundong ating ginagalawan, kaliwat kanan na hiwalayan, sumbatan, awayan at sakitan. Hindi mabilang naiyakan at dramahan dahil sa relasyong pilit binubuo, bagamat marami ng liko at baku-bako. Para wala munang hugot, aming inilista ang mga katagang masarap pakinggan at dapat sabihin sa mga minamahal upang relasyon ay manatiling masaya. Ilan sa mga yan? Good morning! How was your day? I'm proud of you. You make me happy. What do you think? You are hot. You are gorgeous. I you know, are right? handsome. What are we going today? I'm sorry. What are we doing today pala yun? And then ulit. Okay. What are we doing today? I'm sorry. Parang tanga mo, no? Pag yun yung sagot mo, no? Oo. What are we doing? I'm sorry. Pero I'm sorry, isa din yun. And then next, Sherwin. Please and thank you. And of course, I love you. Ayan. Mga simpleng mga kataga, ngunit may kurot sa puso. Ilang segundo lang naman gagamitin, ngunit ang epekto nito ay baka oras ang abutin at araw ang buuin. Oo, ako dun pa nga lang ako dun sa You Are Gorgeous buo na nga yung araw ko Parang yung Filipino tweets that matter, yung all the love from Filipino tweets that matter, na buo na yung araw natin and forever nating ita-treasure yun sa... Kasi kahit na last 2 episodes na lang kami, may naka-appreciate pa, may humabol pa, kumbaga. Sikat na tayo sa... Oh my God, nag-reconnect yung internet. Ayun. So, pasensya na po sa aming mga Facebook Live viewers kung medyo nai-interrupt po ang aming internet connection. Pero tuloy lang po sa pakikinig. So, itong episode na to, parang ang sarap ma-in love nung time na to, di ba? And speaking of that, alam ko na pag-usapan din natin dito na paano kung single, kagaya natin, wala namang sasabihin talaga. Then, nasabi natin na hindi naman ibig sabihin na single ka na for life. Siyempre, may darating at darating din for you. So, pag dumating na yung time na yun, nakilala mo na siya, then you have the chance to say these things. Or kung hindi naman, meron ka namang mga kaibigan, mahal sa buhay, di ba? Yung crush mo, pwede mong sabihan ng, you look so
Gorgeous today, like Oo. DJ Sarah. You look so gorgeous today, unlike you. So, yun pala yung response niya, So no? yun, marami tayong mga pwedeng pagsabihan. And for sure, yung mga simpleng salita na to, magmamarka naman sa ating mga sinasabihan. So, DJ Sherwin, that's it for our Brightsen number 7. Let's now have our Brightsen number 6. Ito sa mga may may mga alinlangan, 'di ba? Yung mga may tanong about sa love. Ito yung episode number 38 po namin, yung frequently asked questions about love. Paano? Ano? Kailan? Saan? Sino? Ang daming katanungan na nangangailangan ng kasagutan, lalong-lalo na sa relasyon at sa pag-ibig. Kahit paulit-ulit, dito sa Brightsen, amin yang binibigyan ng kasagutan. Ang episode na talagang kakapulutan mo ng aral, ang episode na ang mga hugot ay tagos sa puso at damdamin. Hindi namin intensyon na kayo ay paiyakin, ngunit para kayo intindihin at pangitiin muli. Ilan sa mga madalas na tanong tungkol sa pag-ibig na ating binigyan ng kasagutan ay ang mga sumusunod. Paano mo malalaman kung laban pa o tama na sa isang relasyon? Nasusukat ba sa tagal ang tatag ng relasyon? Paano kung hindi ikaw ang priority? Paano kung na-fall out of love ka na sa partner mo? Paano kaya siya babalik sa akin? Pagkakaibigan o pag-iibigan? Bakit hanggang ngayon, single pa rin tayo? Aray, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Sino pinaparinggan mo sa? Tayo lang naman ang dalawang nag-uusap Di dito. tayong dalawa. Ayan. Okay, bakit kailangang masaktan sa pag-ibig? Bakit kailangang humanap ng iba? Paano ba ang mag-move on? Pamilyar na sa ating pandinig, ulit-ulit nang naririnig, ngunit mga sagot ay lagi pa ring hinahanap. Sabi nga ni Ma'am Mary Ann ng Domingo B. Flores Hospital na paniwalang maganda ako o binubola lang ako. Siyempre, my favorite episode kung saan 3 times akong nag-read ang top 10 frequently asked questions about love. Ayan, ayon naman sa ating guidance counselor na si Jaisal Angeles, pinakagusto kong episode sa Brighten is yung frequently asked questions about love. Gusto ko kasi yung part na may nagtatanong tapos sasagutin ng mga DJs. Sa episode na to, for sure maraming nakarelate. Hindi lang nakarelate, yung iba pwede nga magkaroon ng sagot sa mga tanong na gumugulo sa isipan nila o di kaya'y nakapulot ng aral na may kinalaman sa pinagdadaanan nila. Gusto ko yung love advice ng mga DJs, lalo na sa panahon ngayon na halos problema ng mga kabataan ay yung komplikadong pag-ibig na yan. Ayan. So, maraming salamat sa mga sumagot sa aming tanong kung ano yung most loved episodes nila ng Brightsen. Ako yung na-realize ko dito is may kanya-kanya tayong sagot dun sa tanong na yan. Depende sa pagkatao pa rin kung ano. Pero ang rule ko doon is that dapat nangingibabaw pa rin yung priority mo, yung sarili mo. Hindi naman sa selfish ka, pero kung umaabot na sa point na ultimo yung sarili mo, nasisira na, yung mga tipong nagbago na, ganon, yung hindi na for the better, syempre, kailangan na pag-isip-isip din tayo ng sagot sa mga tanong natin. Diba? So yun 5 pa lamang po yan and 5 pa ang ating ililista. Of course, dito lang sa Brightsen, the countdown of information for everyone. We'll be back. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Makiramdam king sunis ni Milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kay Katamong Radio 91.9, Bright FM. There are times when I just want to look at your face,
with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years I long to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. As sure as the time keeps going on and on, my love for you will be I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You are all I need to be with forevermore. You are all I need to be with forevermore. Magandang hapon sa mga nakikinig ng Bright 10, the countdown of information for everyone. Kasama nyo pa rin ang maganda lang na minsan cute din, DJ Sarah. Good afternoon, Brightoners. I am your DJ, DJ Sherwin. Galit na galit sila dahil hindi nila nilagyan ng walay na sound effects. Sorry, hindi ko na uulitin. Sa ating mga tagapakinig, ang awiting narinig ay ang awiting Forevermore ni David Archuleta. Ayan. So, shout out kay Jennifer Ande Castro na patay-patay. oo. Oo. Hi, Kay Mother David. Jen. Ayan.
Anyway, Sherwin, 5 na yung ating most loved episodes na binalikan. 5 pa ang ating babalikan. Kaya naman, Isa na riyan ang ating Brightsen number 5. Episode 18. Times you made your parents proud without realizing it. This is for you, Desiree Molina. Naman. And kay Tita Carolina. Ayan. Yes, oo nga pala. Sila ang dahilan kung bakit tayo umabot sa kung ano ang meron tayo ngayon. Sila ang ating karamay sa lungkot at sa ligaya. Hirap at ginhawa kami kasama mo. Kumanta na naman ako. Ano ba yun? Kaya mahal ko talaga yung Brightsen eh. Binibigyan ako ng chance kumanta. Katuwang sa bawat hirap at sakit, karamay sa bawat pagkakamali. Tumulong sa ating bawat pagkadapa ang ating mga magulang. Do you know that when you offer to share responsibility, When you offer to pay the bill, when your room or apartment is neat and tidy, when you start getting a hang of things like investments and insurance, when you decide to take responsibility for a family event, when you show concern towards your family members, when you and your brother or sister have a bond that does not involve your parents' guardian, when you make guidance. sorry. It's okay. When you make a decision on your own, When you continue to follow an odd rule or principle they enforced while you were a kid. and when you utter thank you to them, you made your parents proud. Ayan. Galing kay Desiree Molina, sabi niya, ito yung episode na pinakapaborito ng nanay ko. To the point na hinalimbawa niya pa yung mga examples niya sa akin. Na-touch siya at na-inspire sa episode niyo na ito. Wow. Yun. Maraming salamat po, tita, for appreciating this episode. Yes. Hi kay Bebe Colleen at kay Ate Janet. Ayan. Hi, Bebe. Belated happy birthday, Princess Colleen Oo. Bautista. Ang mga mag-ina nga pinagpala ng magagandang muka. Naman, oo. Medyo nakakainis din eh. Nasa harapan ko pa eh. Pag nandito sila sa harapan ko, hindi ko masabing maganda ako eh. Hindi naman So, sa... yun, umalis na. So, pwede ko nang sabihin. Oo. Hindi. Itong episode na to, something, inspiring talaga. Oo. Tsaka Researcher, touching. DJ Sherwin, alam ko sa'yo Ay, to. ako ba to? Oo, sa'yo to. When you made your parents proud without realizing it. Ang dami ding nag-like at nag-share ng mga mommies dito. Oo, Kasi talagang, tama. totoo to eh. I mean, sa kahit anong bagay naman, minsan kung ano yung pinakasimple mo lang na nagawa, yun talaga yung nakaka-proud at na-appreciate nila. Oo. So, wag nating sabihin na porket maliit na bagay lang yan, wala na yun. Hindi naman sa kababawan yun, pero marunong lang talaga tayong umappreciate ng mga bagay na hindi matutumbasan ng pera o kahit ano man sa mundo. Oo. And we did this kasi may mga parents din tayong listeners. Naman. Siyempre, parang it's our way, no, of paying back, no? To Of paying them. them back, oo. At saka, isa kasi sa talagang trademark ng Brighten is that anything and everything. So, kung makikita nila, though marami sa mga episodes natin ay tungkol sa pag-ibig kasi nga sabi nila, love Oo. makes the world go round at yun talaga yung favorite kasi most of our listeners are millennials, diba? Pero may mga ibang episodes naman kami na for pag-aaral, Oo. for parents. Hindi natin hinaya... ano daw? Hindi natin hinayaan. Hindi natin Oo. hinayaan na umikot lang, no, yung Brighten sa pag-ibig sa mga kabataan dahil yung Brighten po para sa lahat ng edad, para sa lahat ng kasarian, Naman. para sa lahat ng social status. Naman. Oo. Hindi kami pumipili. Oo. And we are objective naman kasi, no, sa Oo. kinukuha natin yung opinion nito, yung opinion niyan, di ba? Oo, ng mga nakakatanda, mga nakabata, di ba? Oo, Ganyan. tama. So, isa to sa mga episode na hindi naman sa madrama, pero it speaks reality eh, di ba? Tama sa... Oh, anyway, Sherwin, bilang lesson doon siguro, love your parents and make your parents proud always. Yes. So that's it for our Brightsen number 5. Let's now have our Brightsen number 4. Ito po yung episode number 26, yung signs that someone likes you more than just a friend. Bes ang tawagan, pero may ibang nararamdaman. Kaibigan ang pakilala, sa kanila'y iba na pala. Kaibigan o kaibigan, paasa bang talaga o talagang ikaw ang asyumera? Aasa ka ba na ikaw ay higit pa sa isang kaibigan sa kanya? Ito po yung mga senyales na yung isang tao gusto kanya, hindi lang bilang isang kaibigan. Kundi mas higit pa doon, di Oo. ba? If
They ask you about your past relationship and future plan. Oo, they remember important dates. They talk about you a lot to their friends. Ayan, na kahit malayo na sa topic, na-insert Ikaw ka pa pa rin. rin ang naiisip. Yung tipong ang pinag-uusapan, mechado. Pero yung nasabi niya, yung outfit mo. Ang layo. lang. Ang layo, ano? They improve their physical appearance around you. They make excuse to be with you alone. Yung kayo lang. Mhm. Sana walang sumingit. Naman. Kung sino lang yung nandun dapat, sila lang dapat Oo. nandun. They tell you something that is hurting them. Oo, yung nag-open, ganyan-ganyan, ang Oo. nararamdaman. Isa pa sa, no? They expect a lot from you. They don't refer to you as a friend. Pwedeng ipakilala ka niya as si Sherwin, yung DJ sa Bright FM. Pero hindi kaibigan. And they touch you in certain places. Oo, and they tell you they want something more. Ito yung pinaka natatandaan ko dito is yung accounting rule eh. Hi Maria, Andrea, Mercado, Sagat, kay Chelsea at kay Ivy Jewel na never assume otherwise unless stated. Yun ba yun? Oo, basta wag kang mag-assume hanggat hindi sinasabi sa'yo. Sabi nga ng ating certified brightener din, hi kay Pao at kay Abigail Regala, galing kay Pauline, yung kaibigan o kaibigan na episode, ang kuwela ng episode na yan. At nagbibigay talaga kayo ng example na based on your experiences, expert na tagapayo sa love, ang dami kong nalalaman. More blessings sa Brighton, keep it fighting, love lots. Love you, Pao. We love you din, Pao. Ayan. Maraming salamat. Actually, itong episode na to talaga, parang ang daming na in love after. Yung ang daming nag-isip kung kaibigan pa ba ako sa kanya or ano na. Kasi, mostly ito yung trend ngayon eh. Kung dati best friend lang. Ngayon, kaibigan. Yung tipong paniwalang-paniwala kayo na magkaibigan sila, pero in the end, may something na pala. Mm-hmm. Yung tipong ang dami na palang senyales, pero dahil naniniwala ka na magkaibigan lang kayo, hindi mo napapansin na there's something more pala. May iba naman sa nagbubulag-bulagan na they act as lovers, pero pag tinanong, ay friends lang kami. Oo, kasi diba? may mga certain reasons at may mga dahilan yon kung bakit ganon. Pero, ang pinaka natatandaan ko dito, kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo naman gugustuhin na hanggang kaibigan lang, 'di ba? You always want for more than hindi mo naman kayang hindi naman kasi maganda sa pakiramdam na mahal mo yung isang tao pero hindi siya sa'yo, 'di ba? 'Di ba? Pero dun sa mga nagbubulag-bulagan wala nang mas sasaya pa sa legal na relasyon. Oo. Sa open na relasyon. Totoo 'yon. So, kung meron kayong mga karelasyon na hindi pa, na kaibigan or kaibigan pa din, confused pa rin kayo, mind you, kailangan, maging clear kung ano. Kasi, in the end, kung hindi kayo nagkakaintindihan sa kung anong meron kayo, it would turn out na masasaktan kayo pareho. Kasi, kumbaga, pakiramdaman kayo eh. Tama. Hindi mo alam kung hanggang saan ka, Oo. ano yung limitations mo, nag-a-assume ka na baka there's something more, iniisip mo din na baka wala naman talaga, baka malambing lang siya. Kumbaga, mixed signals eh, 'di ba? So, para sa inyo, kung sa inyo, malinaw naman yon na nagkakaintindihan kayo na friends lang tayo, pero to the point na pwede mo akong pakialaman sa ganito, sa ganyan, then, fine. Sa kasi Oo. relasyon nyo naman yan, 'di ba? Kaya nga, yung mga ibang tao, gusto nila, iisang sakit na lang. Mhm. Yung sabihin kaagad na mahal mo ba ako? Ano bang tingin mo sa akin? Kaibigan o kaibigan talaga? Mhm. Yung parang mga ganon, kesa sa pinapaasa mo, di ba? Oo. Na wala na mga, di naman klaro kung ano yung trato mo sa kanya. Kumbaga, at sabi ko nga, kapag ka dumating kayo dun sa point na ganito, na hindi mo alam kung gusto ka ba niya talaga or hindi, isang sagot din doon is, siya mismo hindi sigurado sa nararamdaman niya for you. Maybe, yung feelings niya for you is not enough or hindi ka pa enough para sa kanya. Pero it doesn't mean na hindi kanya gusto. Siguro type ka niya, like ka niya. Pero yung feelings niya, hindi pa ganun ka-strong para magtapat siya sa'yo. And the fact na hindi pa ganun ka-strong ang feelings niya for you, then huwag ka masyadong mag-invest ng time, ng emotion, so that in the end, whatever it may, anuman ang maging kalabasan ng relasyon nyo, hindi ka ganun man sasaktan. Tama, Diba? tama. So, umulit na naman ako sa advice ko. Anyway, para sa mga nasa komplikadong relasyon, diba? Para baka naman may baka naman may makuha silang sagot sa mga sinabi ko. So, that's it for our Brightson number 4. Isa pang episode na minahal nating lahat. Signs that someone likes you More than just a friend. Ayan.
So, punta na tayo sa ating Brightsen number 3. Episode 37, The Differences of Men and Women. When going to a hairdresser. Ay, hindi, mali. Ito pala. Joke lang. Hindi ko nakita agad. Ito yung gawa, hindi ko alam. Ayan. Chocolate. Dark. White. Coffee. Hot. Cold. Color. Black. White. Ano? Ayan. Bawat tao, bawat isa sa atin ay may pinagkaiba sa pagkain, sa kulay ng damit, sa uri ng kanta, sa pelikulang papanoorin o kahit sa anumang bagay. Kagaya na lamang ni Adan at ni Eva, may mga ilan kaming inilistang pagkakaiba na talagang tinamaan tayong nakikinig. Ito'y aming ginawa hindi para pag-awayin ang dalawa, kundi para mas magkaintindihan pa ang isa't isa. So, here are the differences of men and women. When going to a hairdresser. In social networks. When packing for a trip. When identifying colors. Shopping. Getting ready for work. Clothing. When going out. And handling emotions and after a breakup. Bagamat maraming pinagkaiba, magkakasundo pa rin sa huli. Tama. Sabi nga ni LM, ang ating certified brightener din, at ang isang nagpahiram ng kanyang Oppo na cellphone para sa aming Facebook live video, the ever handsome tech on duty, every Friday, Leomar Igpuara. Ayan. Maraming salamat. Oo. Medyo bawasan yung pagtatalon, no? Baka lumubog tayo dito, no? Baka nguminig tayong lahat dito, alalahanin niyo. Oo. Anyway, maraming salamat sa pinahiram mong cellphone dati. Pero ngayon, syempre gusto natin pasalamatan ng ating tech on duty, Desiree Molina, for pagpapahiram sa aming Facebook live pagbi-video. Ayan. Sabi ni LM, gusto ko yung differences ng babae at lalaki. Kasi naku-curious ako sa mga differences natin eh. Natutunan ko na kahit madaming differences, it's what bring us together. Oo. That's it. Kasi minsan kulang pa yung napapansin natin sa hindi natin alam may mga ibang research pa pala regarding sa differences, di ba? So, itong programa to para tong plataforma. Oo. Para tong gateway para malaman ng iba kung ano nga ba ang totoo, di ba? Oo. And may mga times din tayong napag-usapan dito na hindi naman natin talaga siya difference eh. Kumbaga, parehas tayo dun sa part na yun. Pero, may mga ibang tao na nakarelate, na pinagkaiba nila yon. It just, pinapatunayan lang nito na lahat ng tao may pagkakaiba at minsan may pagkakapare-pareho. Pero in the end, dapat may respeto. Tama. Diba? Ayan. Pero minsan, mahirap din yun kung yung pagkakaiba is to the extreme, diba? Oo. Kaya nga may salitang intindi, diba? Oo. Tsaka 'di ba sa kapag opposite kayo, mas parang compatible yata 'yun eh. Oo. May mga times. Oo. Kung marunong umintindi yung isa, pero kung hindi kayo compatible, Oo. 'di ba? So, Pero dapat nakakatuwa. nagmi-meet lagi halfway. Oo. Meet me halfway. May kantang ganoon eh. You gotta meet me halfway. Ayun, Black diba? Eyed Peas. But kay Sherwin, kahit napaus na, maganda pa rin. Sa akin, maganda naman yung boses ko, pero bakit sintonado pa rin? Hustisya, please. Anyway, yung episode na to, favorite ko to kasi, ang tawag dito, nakikita mo talaga kung paano kayo mag-compliment sa isa't isa, babae at lalaki, di ba? May mga behavior tayo na minsan, hirap na tayong i-explain. Pero ang saya-saya kasi may nakakaintindi sa atin. Naintindihan tayo. And may mga bagay kasi na sana hindi mo kakainisan eh. Matutuwa ka na ganito pala. Ayaw nga Parang itong when going to a hairdresser. Yung sabi nyo, kaming mga babae, kami lang yung mga artist sa buhok. Hello, pati kaya yung mga lalaki, iba-iba yung hairstyle. Oo. Yung may mohawk, may clean cut, may undercut, kung ano-ano man. May mga tao pa nga sa mas matagal pang nag-aayos ng buhok yung lalaki Kesa sa mga babae. At saka ang mga And lalaki. may mga babae hindi nagsusuklay, di ba? Oo naman. Pero magandang tignan. Walk up like this. Pak! Ganon. Ayun. So, yun nga, parang ang tawag dito, yung mga times din na pinag-usapan din natin dito, yung sa pananamit. Yung mga babae, ang dami-daming arte. Oo. Tapos na-advise pa ni DJ Sherwin sa kanya, choose basic colors lang. Ayun. Tsaka yung kapag yung babae pumasok ng mall yan, yung lahat ng stall yan, papasukin. Iikutan niya. Tapos, Pero yung lalaki, isang stall lang yung kilala niya. Oo. Tapos yung mga babae, kapag pupunta sa mall, ikot-ikot lang, ikot. Tapos magsusukat na ng magsusukat. Tapos wala naman palang bibilhin. Oo. Pero sabi ko nga kay Sherwin,
hindi ibig sabihin nun na trip lang namin. Minsan, way din namin yun para mapatagal pa namin kasama si crush, si boyfriend, di ba? Tama. O kaya naman, hindi lang talaga pumasa sa taste namin yung damit. Kaya ganon. Diba? So, yun yung isang episode na minahal din nating lahat. Ang differences of men and women. So, now, let's move on to our Brightsen number 2. Episode 41. Differences of relationship then and now. Ito, Sherwin, maraming nakarelate dito. And gusto kong pasalamatan yung isang kaibigan ko, yung mga kaibigan ko actually, for answering the questions about this episode. Kasi nagtanong talaga ako ng mga oldies compared sa mga millennials dito. Kasi, syempre, hindi naman natin alam yung mga panahon noon. At naaalala ko dito yung mga famous kainan na sinabi sa akin ng isang old friend of mine. Ano kasi yun sa? Si Apong Gari, si Case Diner, tsaka si... Ano kasi? Basta yon, si Apong Gari tsaka si Case Diner. And it turned out na hindi ko alam kung saan nakapwesto yung mga lugar na yon. And meron pa pala sila ngayon. Apong Gari, panalo yung palabok ni Apong Gari. Yun, pak na palabok. Natikman mo na din? Oo, kailan ba yun? Kasama ko sila. Bakit kami nilagyan ng Love Me Like You Do? Ayun, sila Ate Jazz, si Chin, si Kuya Jess, tsaka si King. So, tinikman namin yung pak na palabok. Grabe, ang sarap. Sabi ko nga, habang pupunta doon, ito pala yung Apong Gari. So, dito pala nabuo ang mga love stories. Ganyan, di ba? Actually, ang daming ang nakarelate doon sa Apong Gari. Kasi, sabi nung kaibigan ko, itago na lang natin siya sa pangalang oldie. Joke lang. Kasi, ang tawag doon daw kapag walang budget, doon sila kumakain sa Apong Gari. Pero kahit na ba mura lang, yung ang sarap naman eh. Masarap sa. Nag-crave tuloy ako ng palabok. Parang Hello, Apong Gari. Nag-enjoy talaga ako sa sa pagkain doon. Oo. Ang sarap. May iba eh. Oo. Iba talaga. Tsaka, based sa mga kwento yung mga Pinoy na bumabalik dito sa bansa, yun yung hanap. Oo. Yung mga matagal nang naninirahan sa ibang bansa, tapos biglang uuwi, yung mga balikbayan, yun daw yung hahanapin na kantin or kainan. Oo, ang sad lang kasi gusto talaga namin kumain dun sa mismong place. Kasi para ma-feel namin na kumain talaga kami sa Apong Gari nga. Kaso, isang pagpapatunay din na marami talagang nagmamahal dun sa lugar na yun kasi ang daming tao. Kami nagkasya. Nagkaroon kami ng chance na makakain dun mismo sa lugar and it's so nostalgic talaga. Alam mo yung parang bumalik yung unang panahon na sinasama ka ng mama mo sa palengke, kakain kayo. Ang sarap ng feeling. Oo. Anyway, greet muna natin si Engineer Khalid Sungod na habang papauwi, nakatune in si Bright FM 91.9. I-loudspeaker mo naman para ma-share mo sa mga, baka may kotse siya. Nakakotse siya. Sayang naman. Anyway, Sherwin, si Sir Khalid yan, sobrang suporta din sa atin yan sa Brightsen eh. Kumbaga, sa tinagal-tagal ng episodes natin, sa 44 episodes, kahit kailan lang siya nakinig, talagang walang mintis din naman. So, Sir Khalid, maraming salamat. You know, your appreciation, hindi lang nakakapagpasaya sa amin, pero nakakapagpalakas din ng loob, diba? Anyway, Sherwin, yung episode natin na tumatak din sa isipan ng lahat is yung differences of relationship then and now. Ayan nung February to, yun, so bilang pakikiisa sa buwan ng pag-ibig, ating inilista ang pinagkaiba ng pakikipagrelasyon noon sa ngayon. Sa pagitan ng love letter at ng messenger. Dating tagpuan sa kainan, na iilan lamang ngayon hindi na mabilang ang maaaring puntahan. Ang dating bulaklak na binibili sa may tindahan o kaya'y hinihingi sa may simbahan, ngayon ay bulaklak na gumagalaw, kumikislap at kukunin na lamang sa internet. Ayan, mga online mga larawan dati na mabibilang lang ang kuha, minsan may malabo pa, ngayon ngumiti ka hanggang sa ikaw ay magsawa, pagkat ang camera, unlimited ang kuha. Ang mga supresang sinamahan na ng videographers at photographers upang bawat momento ay mababalikan. Oo, di ba? Maliban sa lahat ng nabanggit, ang pinaka nagmarka sa ating lahat, ang numero 1 sa episode na ito. Ang ideya sa pagitan ng kaibigan to kaibigan at
magkaibigan bilang kaibigan. Gaya nga nung ating nasabi kanina, di ba, DJ Sherwin? Tama. And gusto ko lang i-share yung sinabi sa akin din ng isang kaibigan na ang pag-ibig noon at ngayon, iba man ang pagpapakita at pagpaparamdam, pag-ibig pa rin yun. Kumbaga, the language of love is still the same. Nag-iba lang ng way, pero pag-ibig pa rin yun. Diba? Ang sarap kayang ma-in love dito sa point na to. And gusto kong i-share yung yung sinabi ni Ma'am Mary Ann at saka ni Sir Terry, yung love story nila. Kasi na-discuss natin dito na dati, yung courtship is matagal. Pero ngayon, hindi na. And, singit ko lang dahil nga matagal yung courtship, kapag nakuha na, siya na yun. Oo. Unlike dati, kahit ngayon, mabilis yung courtship, mabilis silang maging magkarelasyon, mabilis din naman yung relasyon nila. Pero, yun nga, yun yung paniniwala ko din nung time na yun. Pero nagkwento yung love story ni Ma'am Mary Ann, shinare niya sa akin. And thank you so much, Ma'am Ann, for allowing me to share your story. Yung sa kanila, ang title ng story nila sa note ko is 3 days to forever. 4 days to forever. Wow. Kasi 4 days lang silang nagligawan, pero forever na yung relasyon nila. May dalawa na silang anak ngayon, and nakikita ko talaga, once na nakikita ko silang magkasama, yung spark ng pag-ibig nandun pa rin. Actually, sinasabi ko nga sa kanila na magkamukha talaga sila. Then, nagpaalam ako sa kanya nung isang araw. Sabi ko, dati na, ma'am, nabanggit ko yung story mo, pero hindi kita pinangalanan kasi baka ayaw mo. Tapos sabi niya, ano ka ba, okay lang? Once na sinabi ko sa'yo, you're allowed to tell it to inspire people. So, that's it. Minsan kasi... So, baka destiny sa... Oo, destiny. At hindi naman kasi ibig sabihin na 4 days kanyang niligawan, hindi na totoo kasi sila magkaibigan na before. Okay, yun pala. Yun. So, magkakilala na talaga sila. So, may background na. Oo. At saka, ang sabi niya sa akin, tuwang-tuwa nga ako ba't ko papatagalin? Gusto ko naman siya. Yung ganun. So, bagay, tignan mo nga naman, kumbaga gusto ko lang i-share na, hindi naman porket natagal kayong nagligawan, magiging kayo talaga. No guarantee. Kumbaga, iba-ibang pagkatao, iba-iba ng love story. Oo. Hindi natin parang kinukulong yung tao na dapat matagal mong sagutin bago ligawan. Choice natin yan. Pero yung piece of advice lang po namin, alamin muna yung pagkatao. Kilalanin muna. Kasi isa ding realidad sa mundo na isa ding dahilan or pamantayan ng tiwala mo sa isang tao kung gaano mo siya katagal kakilala din Diba? At saka kapag matagal na kasi kayo magkakilala, marami na kayong napagsamahan, marami na kayong tawag dito, marami na kayong pinagdaanan. So, it's a way na pinapatatag yung relasyon nyo. Pero, it doesn't guarantee na pag matagal kayo na for life. Diba? So anyway, Sherwin, yun din ang isang episode na minahal nating lahat, ang Differences of Relationship Then and Now. Ayan. So I think it's now time para pumunta tayo sa ating Brightsen number 1. Hindi ito about sa pag-ibig. Hindi rin naman about sa kaibigan o kaibigan. Hindi rin about sa parents. Hindi rin about sa pag-aaral. Tama, hindi rin about sa trabaho. Okay, pero ito ay about sa ating pagka-Pinoy. Naman, for our most loved episode ng Brightsen, ang episode 23, ang Passengers in a Filipino Jeepney. Pinag-usapan ang iba't ibang uri ng pasahero ng isang jeepney na marahil ating nakakadaupang palad araw-araw. Sabay-sabay tayong tumawa at pinasaya ng aming ipinakilala si... Unang-una dyan, si Investigador, ang pasaherong alam ang iyong storya. Paano kasi ang mga text mo'y basang-basa niya? Si Dayuhan na lumilingon sa kanan at sa kaliwa. Alam na siya ay baguhan. Si Antisocial, ang pinakaseryoso sa lahat. Walang pwedeng hawakan dahil parang ginto ang bala. Si Scholar na maging si Superman ay hindi mapapantayan dahil sa librong pasan-pasan. Ang Groupies. Diba? Sa kwentong hindi uso ang game over, pagkat lahat sila ay certified storyteller. Kumbaga oras-oras yung aabutin, no? Diba?
Si Music Lover na ang motto ay, mundo ko ito, wapakils kayo. Music is life, earphones ka to. Isa rin yan si Puyat. Ayan, na ang jeep ay ginagawang kwarto at may pahiga-higa pa sa balikat ng pasahero. Para-paraan. Si Entrance King, ang unang madadatnan pagsakay ng jeep na nagsisilbing blocker na sumasagabal sa papasakay na passenger. Kung may entrance king, may front king. Naman. Walang gustong makatabi kundi ang driver. Sabik sa view, lingon here, lingon there. Kumbaga libreng field trip ho. Diba? At si Good Samaritan na dahil sa malaanghel na kabaitan, kanya ang award na dakilang pasahero. Walang reklamo kung paabot po ng bayan, Naman. paabot po ng sukle, Naman. diba? Pabuhat po ito. Oo, diba? Lahat Oo. na. Sabi nga ni Ate Janet, favorite episode ko ito ng Brighton kasi halos lahat ng na-experience ko sa loob ng jeep na pag-usapan. Nakakatawa kasi parang na-imagine ko ang sarili ko sa loob ng jeep habang pinapakinggan ko ang episode na yan. Ayan. At alam ko kaya ito din ang number 1 kasi ang daming comments, Oo. ang daming shares, ang daming views ng Oo. Facebook live videos natin. Tama. And yung mga nakikinig natin mula sa ibang bansa, nag-comment pa sila na parang namimiss daw namimiss nila. na nila. Oo. Yung buhay dito sa Pilipinas. Saan Kasi ka nga totoo nga makakakita? naman siya di ba? Mm. Kasi araw-araw may nakakasulubong ko na kahit isa sa mga dito, meron talaga. Totoo naman. Oo. Parang ako yung music lover. Ang lakas ng speakers ko kanina, friend. Yung tunog talaga. Ako pwedeng puyat. Puyat Pero hindi ka naman rin. talaga ako puyat. Mahilig, parang nakakatulong lang ako kapag Kapampangan sa benda sa yuyuyu na kaning sakin tang makanta. Okay. So, Oo. naaantok ka sa sasakyan. Sino ba yung Oo. driver na yan? Kausapin natin yan. Kaya mahilig ako nga umupo sa dulo Kasi- yung may pagsasandalan sa... So, ikaw hindi ka naman si front king. Malapit na sa front king. Oo, malapit na sa front key. Oo. Kasi baka pagka kasi sa dulo ka, It's either sa dulo or sa entrance key. Yung parang okay. gano'n. So, Pero gusto hindi mo naman ako naman nagpa-block, masasandalan. no? Hindi Sa naman. liit ng mga binti kong to, ipa-block ko pa ba? Nilait niya po yung sarili niya. Pero pwede din ako sa Good Samaritan. Okay. Sabagay ako din, ako Good Samaritan, tsaka siguro dun sa groupies. Kasi pagka, music lover, pero dun ako sa pinaka-music lover. Yun, Kasi oo. talagang pag sumakay na ako sa jeep, talagang yung Oo, earphones ko, yung tipong pak, pak, pak. manghihiram ka pa ng earphones, ano? Sorry na, oo. Kasi malungkot talaga ako pagka hindi ako Hindi, parang patunay lang yun na passionate ka talaga sa music, Yeah, di ba? but music doesn't love me. No, music does love you. Oh, really? Oo. But, how come? In what way? So, paano para? Oo. Ay, sabagay, nakaka-appreciate kasi ako ng magandang music. Hindi naman ibig sabihin na music lover ka, mahilig kang kumanta. Mahilig lang talaga Uy, ako. mind you, may mga choir directors na conductors na hindi maganda yung boses. Ay, taray. Oo. So, mag-aaral na ako ngayon. Music, okay, class? Oo. Basta marunong ka lang mag-play ng instruments. Pwede Oh my ka gosh, na. yan din. Wala din akong alam na Oo. instrument. Yun din kasi yung tinuro sa amin nun na hindi naman porke conductor ka, magaling yung boses mo. Nasa lang yan, disiplina, di ba? Oh, really? Siguro doon ako nagpo-fault sa kung bakit gusto ko ng music talaga. It's with the lyrics eh. 'Di ba mahilig akong magsulat-sulat ng Oo. kung ano-anong Di ba nararamdaman. nakapag-judge ka na nga ng poet? Ay, tayo pala! Ay, spoken Yung poetry. spoken Thank you so poetry. much, University of the Assumption. Ang gagaling. Ang gagaling. Kila Mika, kay Pat, and yung isa na younger year. Oo, ano Lower kasi year pangalan pala. nun? Si Jean Patricia Ayun. Darakan. Ang cute-cute ng mga spoken poetry. Pagpatuloy na. nyo, lalo na si Mika, sobrang simple lang. Pero May hugot. tagos, no? Oo, hugot. Ramdam talaga eh. Yung may pinaguhugutan. Pero anyway, Sherwin, yun nga. Kaya, kasi sabi nila, kapag ka masaya ka, na enjoy mo yung music. At kapag ka malungkot ka, naiintindihan mo bawat lyrics ng kanta. So, siguro, that's the reason kung bakit music lover din ako. Kasi, ano man yung pinagdadaanan ko din, may music. Gusto ko may music talaga. So, tignan mo nga naman, yung episodes natin na to, ang sarap balik-balikan, di ba, Sherwin? Oo. And naalala ko lang yung sinabi ni King out of nowhere, parang sinabi niya lang bigla na nakakawala ng stress yung music, no? Oo. Parang bigla na lang niyang sinabi yon. Pero
yun, na-realize natin na oo nga, Tsaka kapag stress tayo. nakakadala yung music. Tama. Aminin mo, pag may date, may music. Pag kasal, may music. Alam niyo po, kumare pag after lunch, minsan, papatayin talaga namin yung mga ilaw sa office. Yeah. Tapos, magpapatugtog sila ng malumanay na music and makakatulog kami talaga. Yung sa akin naman, iba-iba. Nung isang araw, Depende sa mood po ni DJ Sara. nung isang araw, tell us all Parang the lang sad. parang playlist mo lang, di ba? May Pinoy Groovy Monday. Oo, pakinggan nyo po siya ulit ha. Last 2 weeks na po ng playlist ko. And then, ang tawag dito, pati yung, nung isang araw naman, rock naman. Kung ayaw mo na sa akin. Minsan naman mga di na senti, kita. mga throwback na kanta, no? Oo, Yung mga look tipong at may her, ano. have to smile as Oo. we go driving for a while. Iba-iba yan. Tapos lately naman, yung pinapakinggan ko, yung mga indie songs na pinakinggan ko yung mga ibang kantan ng Oo. ni BP Valenzuela. Oo, yung mga indie, no? Bakit ba love mo yung mga indie songs, mga indie films, pero bakit siya hindi kaya mahal siya? Paano bang magmahal? Pakilagyan naman ako ng ganon. Wala. Hindi ako binigyan. Oo. Kayo, kanina pa ako tawa ng tawa dyan, ha? Yung mga bed namin, May ha? sarili silang pinagtatawanan, yung mga tech namin. Anyway, yun naman talaga ang rason kung bakit may Brighten. Gusto naming pasayahin lahat. And hindi pa natatapos dyan sa yung mga feedback natin kung gusto mo nang i-share. Meron akong mga tinanong kung ano yung mga episodes na pinakagusto nila sa Brighten. Ang sabi ni Jean Paul, HRM student, yung pinaka naaalala kong episode ng Brighten is yung Feasts and Festivals. I guess this is our Second episode. second episode. Yan ang first episode na napanood ko. Doon ako naengganyo na panoorin o subaybayan ang Brighten. Galing naman sa nanay ko, Sherwin. Oo. Sabi niya, actually yung nanay at yung tatay ko, isa yung sagot eh. Favorite ko yung episode nyo about sa stress. Kasi nakakatulong yung mga advice nyo para sa mga nasi-stress kapag sinundan. Actually, isa ding favorite kong feedback na natanggap natin dito, yung galing kay Aleo eh. Yung sabi niya, favorite niya daw tong episode na to. Akala niya nga daw yung number 1 is to listening to Brighten. Kasi ayon sa kanya, yung pakikinig niya ng Brighten, nakakawalan daw talaga ng stress. At naalala ko ang sinabi ng ating napaka-supportive na father, si Among Kenneth, na once na nga daw na after work, mapapakinggan niya tayo, parang nalalighten up yung mood niya. Hindi ko yun talaga nakalimutan kasi yun yung una niyang sinabi about Brighten is yung pagtawa daw natin pag naririnig, nakakawalan ng Genuine. stress. Oo. Yes. And yung mga editors natin dito sa, di ba? Sila na mismo yung nagsasabi. Oo. Hindi naman po kami mayabang. Medyo i-build up lang namin yung sarili namin based on facts. Sino pa ba ang magtutulungan? Kami lang din. Oo, di ba? Oo. So, sabi rin po ng mga technicians, engineers namin dito na kapag kaya ni-edit nila or nagjo-duty sila sa Brighten, once na Brighten yung parang napapakinggan nila, while doing their work, nakangiti talaga sila. And kapag ka naririnig namin yung feedback na yun, talagang pati kami, napapasaya din in a way, di ba? Tama. According naman, yes, kaya ituloy-tuloy nyo lang po yung pagpapadala nyo ng pambobola sa amin. Hindi, kasi sabi ko nga, we're down to our last few episodes. Yes. And according naman kay Jonel Basco, na isang architecture student, ang pinaka nagustuhan niya daw na episode is yung about sa mga problems when you are a graduating student. Sobrang nakarelate daw siya. And yun ang Brighten. Gusto namin, meron at merong makarelate. Yung kumbaga, gusto namin yung talagang gusto ng mga tagapakinig namin. Kasi gusto namin kung ano yung gusto nila. Kasi we're here because of them. Oo. Without them, we're not here. Tama. Naman. Galing naman sa kaibigan ko, Maria Andrea Saga, na isang accountant. Sabi niya, lahat. Kasi walang episode ang hindi nakaka-excite. Lahat kasi inaabangan ko eh. Inuulit ko pa, lalo na kapag ka nasistress ako. Galing naman kay Louie Lasala, sabi niya, Top 10 reasons why people choose to live. Super sakit kasi ng salitang paalam. Galing naman sa isang anonymous, sabi niya, tumatak na episode sa akin ay yung Feb-Ibig month. Dahil mahilig ako sa usaping love. Favorite part ko rin yung mga tula na binibigkas ninyo. And gusto ko rin yung binanggit nyo yung name ng baby ko noon. Ay, so nag-break na sila. So noon, sabi niya. Ay, ganun ba? So ngayon hindi niya na baby, baka honey na. Hindi. We're sad, no? Sad naman. Pero sabi ko nga, kumbaga, may reason naman
sa lahat ng bagay. And, syempre si Among Kenneth, tinanong ko din kung ano yung favorite episode niya. At ang sinabi niya, basta daw binabati natin siya, favorite niya na yung episode na yun. Paano yun? Lahat ng episodes natin, halos binati natin si Among. Tsaka nagre-react siya sa mga videos natin na love. Ang gusto lang namin sabihin, we love you too, Among. We love you so much here in Brighton. Yes. Thank you so much for your appreciation. Wala na siyang papakinggan yan kapag wala na Brighton. Hindi, pwede naman nilang ulit-ulitin yung mga... Oo. Nagugutom ba ako? Nakain ko yung... Malay mo, i-play yung i-play yung Brighton dito kahit wala na, di ba? Ganun ba? Mag-umpisa tayo sa una, di ba? Ay, so ulit? Siyempre, hindi na-updated yung mga sinasabi natin doon. At saka habang pinapakinggan ko yun, nakikita natin yung improvement din, kumbaga. Sabi nga ni Engineer Khaled may sinare siya sa akin na, may sinare siyang isang, picture sa akin na parang sinabi niya na, habang tumatagal daw, yung Brighton nagle-level up, sabi niya. Actually, inedit niya yung picture Hanapin ko lang siya sa Sherwin. Habang tayo ay naghahanap dito sa aking messenger. Oo. Ayan. Binabati ko lang yung sorors. And ito, isa din nga nakakaiyak din, Ma'am Melanie Briones, message siya sa akin, sabi niya, ako rin, mamimiss ko ang program nyo. Kasi si Ma'am Mel din, habang pauwi din siya. Oo, nakikinig yan. Yun, lalabas sila ng 5 o'clock, tapos yung maaabutan na lang yung last part. Ayan. Ma'am Mel, thank Very you so much. Very supporting talaga si Ma'am Mel. Oo, hindi ko talaga makakalimutan yung episode na Most Used Pinoy Expression Oo. Kasi may mali akong line na nasabi dun sa pelikula na yon. Tapos sinabi niya sa akin, message niya ako na ganito dapat yung line. So, sabi tinutulungan ko, din tayo ni Doktora, kasi parang may sinensya yatang term nun na hindi natin nabanggit. Oo, basta about yun sa psychology or whatsoever. Basta yun. Thank you po. Supportive Ma'am Mel. At saka, the fact na mabanggit ng isang Dr. Melanie na natutuwa siya sa program natin at mentor, teacher natin siya at mother natin siya. Pabalik-balik na lang sa ibang bansa para mag-present ng kanyang study. Paper. No? Ay, grabe siya. Kung masasaksihan mo talaga mag-present si Ma'am Mel, iba. Nakaka-proud din. Nasaksihan ko na yan sa pagtuturo niya sa atin. Ay, pero naman. What more pa kaya, no? Pag yung presentation tama. Ang sarap maging estudyante ng isang Dr. Melanie Briones. Thank you, Ma'am Mel. Mamimiss rin po namin kayo. Anyway, may isa pa namang episode. Marami tayong namimissa and marami ding nakakamiss sa atin. Yun yung maganda dun Oo. Parang hindi lang tayo, no? Pati sila. Mm-hmm. At masakit mang isipin, pero nag-message din si Ma'am Mel sa akin. Greet natin mamaya. Ito galing kay Sir Khaled, sabi niya, ang Brighton daw parang construction ng high-rise building. As time goes by, nagle-level up. Ito, sabi niya, yup, avid listener, welcome. Regards kay Sherwin, pati line, hehe. Thank you rin, sabi ni Ma'am. Wow, you're welcome po, ma'am. And thank you Ma'am din po so much. Ayan. At ito pa, meron pang binigay na isang comment si Engineer Khaled sa akin about dun. Ito, sabi niya, ang Brighton parang... Wait lang, naglo-load dahil medyo mabagal po ang aming internet connection. Pagpasensyahan nyo na. Habang naglo-load yan, Sherwin, pasalamatan muna natin lahat ng nanood sa ating Facebook live video. And gusto ko pong imbitahan ulit kayo na next week will be our last episode. So sana wag nyo pong kalimutang tumutok kasi we promise that our last episode is mas bongga, diba? Mas bongga kasi i-share namin yung mga life lessons na natutunan namin dito sa Brighton. And I'm sure kayo din, yun yung natutunan nyo sa Brighton. Diba? Ayan, habang inuubo. Ayan, gusto ko lang din pasalamatan sa habang naglo-load pa yan. Sige. Yung mga nag-like ng video na shinare ko, si Maria Lampa, si Tita Josie, si LM, si Rayvana Lugtu, si Ate Jenny Ocampo, si Katie Navarro, si Carla Bayani, si Jobert Namoro, si Kuya John Batong Bakal, nag-like siya ng video, si Melanie Rose Agua, si Angela Yusi, si Tita Thelma Aquino, si Ate Shine Alonzo, si Dre Sarmiento, and ang ating kaklase na si Lordilyn Katama. Hi, Lords. Thank you so much. At ito, nag-load na siya. Ang Brighton parang construction toolbox meeting. It keeps everyone aware of past and current trends. Maraming salamat, Engineer Khaled. Thank you so much. And sabi ni Shanina Basilio, cutie daw ng Brighton. Ayan. Hi, Shane. Just like yung cutie-cutie mo. Naman. So, ikaw nang bahala sa hair mo, Shane. Sana ayos ang ribbon. Anyway, Sherwin,
Natapos na naman ang isa kalahating oras na kwentuhan sa Brighton. Hindi kami paasa. Sa Brighton. Hangad lang namin kayo'y mapasaya. Alright, again, maraming salamat po sa lahat ng nakinig dito sa Brighton at muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes para sa aming huling listahan na gagawin. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon sa Bright FM 91.9. Kapag may aalis, may darating. Kaya abangan lang po natin yan. Baka may ibang blessing na ibibigay ang Panginoon. Naman. Kahit na matatapos kami, huwag niyo pa rin kalimutang i-like at i-share ang aming official Facebook page. Again, it's www.facebook.com/Brighton919. Marami kami mga videos at episodes na maaari niyong balikan kahit hindi na tayo nagkakarinigan dito sa radyo. Hindi naman natin buburahin mga yan, di ba? Tama. Kagaya ng mga pictures ng ex mo, di ba? Muli, pagbigyan nyo na ako 2 beses na lang. Ako pa rin ang maganda lang. Sapat lang pero cute din minsan. DJ Sarah. Kasama din ang nag-iisa at wala nang iba. The concert DJ. Oo, hindi ko talaga alam ano yung tagline ko. Iba-iba every week. Lahat. DJ Sherwin. At ito po ang Brighton, the countdown of information for everyone. Bye-bye.